Yo, what's up mga lods? Wala na naman tayong pasok today, kaya babiyahe tayo ng Maxim ngayon. With ang rating natin ngayon, mas bumaba kaysa nung huli. Baka dahil siguro may mga cancel tayong booking. From 0.75 naging 0.74 na, mas mababa ulit. Doon mga lodi, may nakuha na tayong booking. Grabe, isang oras tayong naghintay bago tayo nakakuha ng booking. Tapos yung binigay pa is ang liit lang ng pamasahe, 35 pesos, pero malapit lang din naman. Magpapabili si customer ng Jollibee. Yun, nabili na natin yung Jollibee ni Madam. Madam, ito na yung Jollibee mo, Madam, oh. So yan ha, malapit lang naman to, mga siguro nasa 5 minutes lang. Napakalapit lang nito mga lodi. Kinuha ko na kahit maliit yung pamasahe kasi sa Maxim, parang napansin ko lang kapag nakakuha ka na ng isang booking, nagsusunod-sunod na yun binibigyan ka na sunod-sunod para nadidetect ng system na you're taking a booking. So kahit maliit, kinuha ko na para kung baga yun yung magiging trigger na makakakuha ulit tayo ng booking mamaya. Ayun, mga lods, hatid ko na yung unang booking natin rin, Jollibee. Antay na lang ulit tayo ng panibagong booking mga lodi. So yun mga lodi, nakakuha na tayo ng pangalawang booking. Ang bilis lang, wala pang mga 15 minutes siguro simula noong natapos natin yung unang booking natin. Malapit lang yung pick up, nasa 0.4 lang, 0.4 kilometers. Yung item is damit yata, COD siya, 169 pesos. Tapos yung pamasahe is 65. Di-deliver natin to papuntang Mandawi. So pick upin ko muna mga lodi yung item. Yun, nakakuha ko na yung item mga lodi. So malapit lang din to, 4 kilometers away, 65 pesos. Bilis natin dalawang booking ngayon, wala pang 12 o'clock. So effective talaga yung yung kapag nakakuha ka na ng isang booking, magsusunod-sunod na yan, mas mabilis na makapag-request. So lalo na ngayon yung tong booking na to ay papunta sa Mandawi, maraming booking doon. Sana makakuha na ng maraming booking doon. Nahatid ko na yung pangalawang booking natin. Meron sana pangatlong booking, malapit na sana ako, 0.3 kilometers lang ako. Kaya lang may COD siya, 3,100, sobrang laki, wala tayong ganung pera. So mag-aantay na lang tayo ng ibang booking na mas malapit dito mga lods. So mga lods, may panibagong booking na tayo, pangatlong booking na to. Sayang may nakuha sana tayong booking kanina, kaya lang pasahero hindi ako kumukuha na pasahero. Ngayon may nakuha tayong booking ulit dito lang din, malapit lang, 0.4 kilometers away lang ako doon sa pick up area. 39 pesos lang din yung pamasahe nito, maliit lang pero okay na din to. Yung item is ubi na hopya, 190 COD ulit. So on the way ako sa pick up area mga lodi. So yun mga lods, nakuha ko na yung item ubi na hopya, 190. Medyo nagulat ako sa reaction ng receiver kasi nung tinawagan ko yung receiver, sabi niya wala daw siyang in order na ubi hopya. Yung number niya yung nakalagay doon. Yun, akala ko nagkamali lang siguro yung yung nagbook. Pero nung tinawag ko ulit yung nagbook, sabi niya i-deliver lang daw doon sa may company, tapos may tao lang na kailangang hanapin dahil siya yung magre-receive ng item. Pero nakakapagtaka pa rin bakit ibang number yung nailagay niya doon. Pero hindi naman siya scam dahil doon ko naman siya pinick up sa bahay mismo nila. So kung sakaling scaman mismo, edi mababalikan ko siya sa bahay nila. Kaya lang masasayang din yung delivery fee natin, yung biyahe natin syempre kung sakali man scam. Pero sa liit na ba naman ng amount na to, hindi to magiging scam syempre. 190 lang
So yun mga lods, balik ulit ako kapag na-deliver na natin yung item na to mga lodi. Yun mga lods, nahatid ko na yung pangatlong booking natin. Yun, nagkamali talaga yung customer sa pagbigay ng ng number ng receiver. So yun, ngayon maghihintay ulit tayo ng pang-apat na biyahe natin mga lodi. So yun mga lods, may nakuha na kaagad tayong pang-apat na booking. Sunod-sunod na talaga yung binibigay sa atin na booking. Malapit lang siya, 0.3 kilometers lang mula doon sa pinag-delivera natin kanina. So pick upin muna natin mga lodi. Yun mga lodi, na pick up ko na yung item. Pork mass pala to. Mukhang ito yung gagawing siomai kasi yung hahatidan nito is Don Siomai yung pangalan ng store. 82 pesos at ilang kilometers ba to? Tingnan muna natin mga lodi Okay, malapit-lapit lang, 5.5 kilometers lang. So hindi ganon ka layo mga lodi. So babalikan ko ulit kayo mga lods pag nahatid na natin yung pang-apat natin na booking mga lodi. So yun mga lods, na i-deliver ko na yung pang-apat na booking natin. Maghahanap na muna ako ng makakainan dito mga lodi, na nagugutom na ako 12 o'clock na din pala, hindi ko na malayan. Hanap muna tayo ng murang makakainan. Yun mga lods, tapos na tayong kumain. May nakuha kaagad akong booking mga lodi. Malapit lang siya doon, katabi lang ng kinainan ko yung pick up area. Tapos yung dideliveran din, napakalapit lang, 0.4 kilometers lang yung layo mula doon sa pick up area papunta doon sa drop off area mga lodi. Tapos yung pamasahe is 27 pesos. Bali may additional na 10 pesos na tip, kaya siya naging 20 pesos. Supposed to be 7.10 lang yung pamasahe. So yung item nga pala is milk tea. Okay, ang lapit-lapit lang nito mga lodi. So balikan ko kayo mga lods once nahatid na natin to. Yun mga lodi, natawagan na natin. Hintayin lang muna natin yung customer dito mga lods. I-complete ko na lang siguro yung booking mga lodi para makakuha na kaagad tayo ng panibagong booking. So yun mga lodi, ibigay ko na yung item. Pang 5 booking na yata natin yun mga lods. Sayang, meron sanang malapit na booking dito. 0.3 kilometers lang ako doon sa pick up area. Kaya lang pasahero, kasi hindi ako nagdadala ng pasahero. Wala akong dalang helmet, saka ayaw ko din magdala ng helmet kasi wala sa kondisyon yung motor natin para magdala ng pasahero mga lods. Kaya ayaw ko nagdadala ng pasahero. So antay-antay na lang ulit muna tayo dito kung may mga panibagong booking. So yun mga lodi, may nakuha tayong panibagong booking. Kaya lang 65 pesos na lang yung pamasahe nito mga lods. Medyo malayo-layo din ang konti yung pick up area, nasa 1 kilometers 1.1 kilometers away. Yung kanina ang lapit lang sana nun, na-cancel ko pa, tanginis. So balikan ko kayo mga lods mamaya kapag na-pick up na natin yung yung order nito, yung item. Pang-anim na natin na booking to mga lodi. Ano tong napasok natin mga lodi? Yan, pambihirang daan to mga lods. Tingnan nyo yung tong daan. Yan, pasok. Delikado. Buti umaga pa ngayon. Tanghali pa pala. Kung gabi to hindi ako papasok dito. So yun mga lodi. Ay hatid ko na yung
auto assign sa atin, pasahero yata to. Yun mga lods, bali na i-deliver ko na yung pang-anim na buhay. Ano ba naman itong mga nadadaanan natin? Papasok na naman. Ay, nagugulat ako sa mga napapasukan na ating mga iskinita. Oy, may pumasok na booking sa atin ngayon. Pang 7 booking to. Sana hindi pasahero, walang nakanote. Duda ko pasahero to, na auto assign sa atin. Tawagan ko muna. Hello sir. Hello. Pasahero ni or item? Okay pa. Ako lang pa-cancel na kayo. Di ko mo dawat o kuhan gud. Pasahero. Na auto assign man gud siya. So, ayun na nga mga lodi. Hindi ako nagkamali, pasahero nga talaga. So, antay-antay na lang po muna tayo dito ngayon na may bagong booking. Yun mga lodi, nakuha ko na yung item. Yung hahatdan natin papuntang Talamban, Cebu. 4 kilometers away, 4.3 kilometers away. Papunta doon sa drop off area. 65 pesos, binayaran na rin tayo ni customer. Grabe, napagod ako doon sa paakyat kanina. Yung item nga pala para siyang nasa bote. Hindi bote pala, garapon. Garapon, parang pagkait yata to. Hindi naman siya COD. Tapos i-deliver natin sa may Talamban. Mukhang uulan pa doon, no? Ang kapal ng anong tawag dyan? Ang kapal ng clouds at saka maitim. Nakalimutan ko anong tawag dyan. Sana hindi pa umuulan doon. Bilisan na natin. Balikan ko kayo mga lods kapag nandun na tayo. Baka abutin tayo ng ulan mga lodi. Sana hindi umulan mga lods dahil kung umulan din naman kasi yun, dumadami talaga yung booking kasi may maraming driver hindi bumabiyahe kapag umuulan. Kaya lang mahirap din kasi kapag umuulan na may raincoat naman ako, kaya lang yung mahirap kasi gamitin yung phone natin. Wala akong plastic para sa cellphone. May plastic akong ginagamit, yung plastic na lalagyan lang ng tubig. Yung para sa ice water o kaya sa nagbibenta ng ice. Kinuha ko lang to doon sa machine ng naghuhulog piso na na machine. Ay wait lang, saan ba tayo dadaan dito? Ano ba yan? Kanina paakyat, ngayon pababa naman. Mukhang dito nga tayo sa pababa mga lodi. Ay, ang tirik naman nito. Grabe naman yung mga lugar dito. Kanina paakyat, ngayon pababa naman. Wala na talaga sa kondisyon yung motor ko. Kanina nung paakyat ako mga lods, naka second gear lang ako noon. Grabe, halos hindi na makaakyat yung motor ko. Naka full throttle na ako noon. Sira makina natin ito. Naka full throttle na ako noon kanina. Tapos wala na, ayaw na, parang hindi na umaakyat yung motor. Itinukod ko na lang yung paa ko, inalalayan ko yung motor para makaakyat. Yun, wala na talaga sa kondisyon yung motor natin. Kaya ayoko din kumuha ng mga pasahero dahil mabibigat niya. Sinubukan ko dati kumuha ako ng pasahero. Nakakuha ko ng pasahero na medyo mabigat talaga, may kalakihan siya. Lalaki pa naman. Grabe, parang sumasayo yung gulong ko sa likod. 5 taon na tong motor na to, hindi pa napapalitan ng yantas. Yung gulong napalitan na, pero yun, medyo gumagewang-gewang na yung gulong natin. Napa-adjust ko naman na to dati, kaya lang bumalik ulit. Natadtad yung gulong natin nung nag-Shopee delivery tayo dati. Doon simulang nag-iba na yung performance ng motor natin. Iba na talaga yung takbo niya. Okay, so yun mga lodi, update ko na lang ulit kayo mga lods kapag
naihatid ko na tong pang-anim na booking natin mga lodi, dahil kailangan ko magmadali mga lods, dahil ang itim na ng kalangitan mga lodi, baka bumagsak na tong ulan na to. May paakyat na naman mga lodi. Hirap talaga yung motor ko kahit ganitong paakyat lang, oh. Naka segunda yan ha, pero parang ano na eh, humihingal na yung motor kung sa tao pa. Halos hindi na makaakyat. Hindi naman ganong katirik yung daan na yun, pero parang medyo mahina na talaga yung hatak ng makina natin. Ano ba yung mga daan dito? May paakyat, may pababa, akyat, baba, akyat, baba. Ay, oh. Eh yun nga pala, isa din pala sa rason na ayoko ring magdala ng mga pasahero, kasi wala, sira na rin yung shock ko sa likod. Napalitan ko na to, pero yung ano lang, replacement lang, hindi talaga yung original. Yung mumurahin lang ngayon na medyo wala na, hindi ko na nafe-feel yung bounce talaga, umaalog na talaga yung likuran, medyo masakit na sa balakang. Saka yung sa harap ko naman, yung anong tawag dito, yung shock ko sa harap, medyo may problema na din, medyo matigas siya. Napalitan ko na to ng anong tawag nun, oil seal, tsaka oil, napalitan ko na rin, pero ganun pa rin, medyo matigas, or ewan ko kung naparami yung oil or kulang sa oil, hindi ko alam. Kaya ayoko rin nagdadala ng pasahero. So lods, mga lodi, balikan ko na lang kayo ulit mamaya mga lodi. Grabe, ang dilim na ng kalangitan, ang dilim. Ang itim-itim ng lang kalangitan, no. Ang dilim daw eh. Grabe, mukhang malakas-lakas na ulan yan mamaya mga lods. Maliligo tayo sa ulan nito mga lodi. Yun mga lods, bali deliver ko na yung pang-anim na booking. Ano ba naman itong mga nadadaanan natin? Papasok na naman. Ay, no. Nagugulat ako sa mga napapasukan na ating mga iskinita. Oy. May pumasok na booking sa atin ngayon. Pang 7 booking to. Sana hindi pasahero. Walang nakanote. Duda ko pasahero to. Na-auto-assign sa atin. Tawagan ko muna. Sayang mga lodi. Meron sana ang booking dito malapit sa akin. Kaya lang, ang laki ng COD, 3,250 ang COD. Okay, malaki sana yung tip, 40 pesos. 117 yung total ng pamasahe. Kaya lang, di natin kaya yung COD 3,2 eh. Napakalaki. Ito pa, meron din isa, 151 pesos. Malapit lang din sana, 0.4 kilometer lang. Kaya lang, yung COD niya ay 1,590. Ay nako. So yun mga lodi, nalobat na yata yung camera natin, yung action cam natin. So isa-summarize ko na lang mamaya mga lodi. Papakita ko sa inyo lahat ng mga booking na makukompleto ko hanggang 5 o'clock. Hanggang 5 o'clock lang yung delivery natin ngayon mga lodi. At saka sa kasalukuyan, alauna pa lang. So sana marami pa tayong makuhang booking hanggang mamayang alas 5 mga lodi.